Hello guys, welcome back muli sa ating channel at ito na nga lumabas na ang pinakahihintay nating One Piece Full Chapter 1094 at nireveal na nga ang awakening form nitong isang Gorosei na meron nga itong title na Gorosei Science Defense Deity Saint G. Garcia Saturn. Ngunit bago nga iyan ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay pakipindot na ng subscribe button at hit ang notification bell upang maging laging updated sa ating video na ilalabas. At kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mo nga kalimutang mag-iwan ng isang like at comment at i-share mo na din ang ating channel dahil nga malaking tulong na nga po iyan. Bali nga ay magsisimula itong chapter 1094 kung saan ay nabigyan na ni Atlas ng order ang mga pacifistas. Nang marinig nga nitong mga pasifista ang bagong utos ay inatake na nga nito ang mga marines na makikita nga natin na unti-unti nang pumapabor sa ating mga bida ang laban. Sinabi nga ng marines na lumayo sa mga pacifistas at wala nga silang kakayahan na lumaban dito. At nakita na nga ng marines itong pagdating ng grupo ni Dr. Vegapunk. Hinahanap na nga nila itong si Bonnie upang iligtas. Nagtanong nga itong si Frankie na bakit daw sila sa sentro ng isla dadaan na kung saan nga maaari silang mahulog rito. Sumagot nga itong si Dr. Vegapunk na hindi nga daw sila mahuhulog dahilan nga ay dumidikit ang gulong ng Vegatank 8 sa kung saan ito dumaraan. Habang tinatawag nga ni Atlas itong si Bonnie ay nagsabi nga itong si Sanji na nahanap na nga niya raw ito. Namangha nga itong si Frankie sa sinabi ni Sanji kung saan nga na pagdating sa babae ay mayroon nga itong si Sanji na matinding radar. Namangha na nga rin itong si Dr. Vegapunk sa radar na itong si Sanji. Sinabi nga ni Sanji dito na mauuna na nga siya at may nasisend siyang panganib na darating kay Bonnie na baka nga hindi nila ito maabutan dahilan nga na mabagal itong Vegatank 8 sa pagtakbo. Agad tumalon at kumaripas ng alis itong si Sanji ng sobrang bilis na parang kidlat. At basta talaga pagdating sa babae ay maaasahan talaga natin itong isa sa ating bida na si Sanji. Sumunod nga dyan ay nalaman na din ni Bonnie na nasa kanilang panig na ang mga pacifistas. Nakita nga ng mga marines itong si Bonnie at inatake nga siya rito na siya namang pinagbabaril ito ni Bonnie at ginamitan ng kanyang near-death experience. At dito nga makikita natin na ang mga marines ay nagsisimula ng mag-hallucinate na may dumating ang Vice Admiral na hindi pa nga pinakikilala sa chapter na nagtataka at nagtatanong sa mga marines kung ano ang mga nangyayari sa mga ito. Tatakas na nga rito si Bonnie na makita niya itong pacifista na hinarangan siya at nagtaka nga itong si Bonnie kung bakit. Dahil nga nang alam niya ay binago na nga ni Atlas ang order dito. Ngunit sa pagkakataon nga na iyan ay may nagpakita nga na isa pang Vice Admiral. Ito nga si Bluegrass kung saan nakasakay nga ito sa likod ng pacifista na inaatake nga itong si Bonnie na kung saan nga itong si Bluegrass ay isang devil fruit eater. Nakain nga niya rito ang stick fruit kung saan nga lahat ng masakyan nito ay nakokontrol niya. Na sinabi nga dito ni Bluegrass kung papatayin nga niya itong si Bonnie ay posibleng araw na bumalik ang mga marines sa kanilang sarili. Nakatitig nga itong si Bonnie sa pacifista kung saan nabanggit niya nga dito ang kanyang amang si Kuma. Dahil nga kamukha nga nito ang pacifista. Nang aatakihin nga ng pacifista itong si Bonnie ng laser beam ay to the rescue nga ang ating lover boy na si Sanji. Mabilis nga niyang iniligtas itong si Bonnie at sinabihan nga niya itong si Bonnie na narinig nga nito na ang ama ni Bonnie ay si Kuma. Nakita nga sila nitong isang unknown Vice Admiral at tinangkang atakihin ang kanyang tinatawag na Raccoon Hammer. Kung saan nga ay mabilis ngang nakailag itong si Sanji at Bonnie. Kumaripas na nga itong si Sanji ng takbo at bit-bit nga niya itong si Bonnie. Sakto namang dumating ang Vegatank 8 at sinabi ni Dr. Vegapunk na pumasok nga itong si Sanji at Bonnie. Sinabi na nga rin ni Atlas na nasa side nga nila itong mga pacifistas na nakaguard sa kanila kaya tumuloy lang sila sa pagtakas. At lumipat na nga ang scene dito sa laban ni Luffy at Kizaru. Sinabi nga rito ni Kizaru na hindi nga niya matatapos ang kanyang misyon kung mananatili siya sa pakikipaglaban kay Luffy. Kung saan sinabi nga ni Luffy na yan nga ang kanyang misyon. Napigilan nga itong si Kizaru sa pagsunod kay Dr. Vegapunk. Nang biglang gumamit nga rito si Kizaru ng kanyang speed of light para mabilis mapuntahan itong si Dr. Vegapunk na sinundan nga naman ito ni Luffy. At biglang nang tumigil itong si Kizaru, Luffy, Zoro at Lucci dahil nga may nararamdaman silang malakas na isang presensya ng aura. At naramdaman nga rin ito ni Jinbei at nagtanong nga kung ano itong kakaibang aura. Napahinto nga rin dito ang mga Vice Admirals na kung saan at may hinala na nga sila kung sino at ano itong malakas na presensya. Habang nagmamadali nga itong si Usopp, Nami at Chopper sa pagtakas ay may biglangang sumigaw at yumanig sa buong Egghead Island na pinapahinto ang mga pacifista sa pag-atake. Tumigil nga itong mga pacifista sa kanilang pag-atake at nagtaka nga itong si Atlas na sinubukan nga niya ulit na utusan itong mga
pacifista. Sinabi nga niya rito na wala nang ibang mas mataas pa na may authority sa pag-utos dito sa mga pacifista, kundi ang mga Gorosei. Banggit pa nga din dito ni Atlas na may kakaibang nangyayari at bilisan nga daw nila ang pagtakas. Binabaybay nga nila itong daanang ulap sa Egghead Island habang sakay ng Vegatank 8 at may bigla ngang lumabas na isang magic circle sa harapan ng mga Marines. At nag-announce nga itong mga Marines na nakalapag na sa isla si Saint Saturn. Laking gulat nga ng mga Marines dito at may nakapagsabi nga na lahat ng mababang uri ng mga officer ay hindi pwedeng tumingin dito kay Saturn. Ngunit nga sa di kalayuan ay may nagtangkang tignan itong Gorosei na sa isang iglap ay sumabog ang ulong bahagi nito. Narinig nga ng grupo ni Dr. Vegapunk ang pagsabog at nagulat nga ang mga ito. Sinabi nga ni Dr. Vegapunk na marahil ang Gorosei ay pumunta na sa islang ito na kung saan sila ang may mas matataas na authority ng world government. Habang tumatakas nga itong grupo ni Dr. Vegapunk ay nagsabi itong si Sanji na may lumilitaw sa gitna ng magic circle na kanyang natatanaw sa isla na kung saan nga lumitaw itong Gorosei na si Saturn na naka-awakened form sa kanyang devil fruit. At sinabi nga ni Saturn dito na matagal-tagal na din daw na muli siyang nagpakita sa kanyang awakened transformation. Nakita nga ito ni Bonnie at nagtanong kung anong klaseng halimaw ang lumitaw sa kanilang harapan. At sa kabilang banda nga ay habang hinahabol nga ni Luffy itong si Kizaru ay nakita nga ni Kizaru itong Vegatank 8 na sakay si Dr. Vegapunk. Ginamitan nga ito ni Kizaru ng kanyang laser beam na nakailag naman itong Vegatank 8 at tumama naman itong laser beam sa daan ng ulap na dinadaanan nila Dr. Vegapunk. Nang maputol nga ng laser beam ang daan ng ulap ay nalaglag nga ang Vegatank 8 sa lupa kasama ang grupo ni Dr. Vegapunk. Sumigaw naman itong si Frankie kay Luffy. Nakita nga ni Kizaru itong si Luffy sa kanyang likod at sinabihan nga niya itong si Luffy na wala pa ba sa kanyang limitasyon gamit itong Sun God Nika. At bago pa nga maabutan si Luffy ng kanyang limitasyon ay nagpakawala nga ito ng kanyang bagong teknik. Ginamitan nga ni Luffy si Kizaru ng Gomu Gomu no White Star Gun na tumama nga ito sa ulo ni Kizaru at tumagos katulad ng laban ni Luffy at Kaido. Pagkatapos ay umabot na nga sa limitasyon ang transformation itong si Luffy at naubusan na din ito ng kanyang stamina. Habang nahuhulog nga itong si Luffy ay nag-itsura nga itong matanda at sa may di kalayuan ay tinatanaw nga nitong Gorosei si Luffy na binanggit ang pangalang Nika. Tuluyan na ngang nahulog at nawasak ang Vegatank 8 sa lupa kung saan malapit ngang nakapwesto itong monstrous creature na si Saturn. Nagtanong nga ito si Frankie kay Dr. Vegapunk kung okay lang ba ito. Ganun nga rin itong sinabi ni Sanji kay Atlas habang bitbit itong si Bonnie. Nagulat nga itong si Dr. Vegapunk sa kanya nakita na nasa harapan nga niya itong kakilakilabot na isang Gorosei. Nagtanong nga lang itong si Dr. Vegapunk ng Saturn. Sumagot nga itong si Saturn na siya nga ito at dagdag nga niya na akala niya matagal na itong patay si Dr. Vegapunk. Habang nasa malapit at tanaw-tanaw ng mga grupo ni Vegapunk itong Gorosei, bigla ngang may sumagi sa alaala nitong si Bonnie at kumuha nga ito ng espada at sinugod itong si Saturn na makikita nga natin na mayroong dugo na lumabas rito kay Saturn. Dahilan na nga siguro na ang sumagi sa memorya nitong si Bonnie na hindi nga kagustuhan itong si Dr. Vegapunk na gawin itong si Kuma na isang cyborg. Kundi nga ay inutusan lamang siya rito na marahil itong Gorosei nga ang nag-utos. At napaiyak na nga lang itong si Bonnie sa last part ng chapter. At dahil nga dumating na itong si Saturn na naka-awaken transformation at bumalik na muli sa kontrol ng mga Marines ang mga pacifistas, lumiliit na naman ang chances nitong ating mga bida na makatakas sa Egghead Island. Dagdag pa nga dito ang pagka-drain ng kapangyarihan ni Luffy sa laban nila ni Kizaru. Well, anyway nga, dyan na nga magtatapos ang ating full chapter review ng One Piece chapter 1094. Abangan nga uli natin ang susunod pa na chapter kung ano pa ang mangyayari. Maraming salamat sa panonood. One Piece!